Marso 2026, nagliliya banggit ng silangan. Sa pag-aaway ng Iran at Israel ang kipot ng Hormuz ay muntik ng tuluyang mapasara at ang mga bansa sa buong mundo ay nag-aagawan upang makakuha kahit isang patak na lang ng krudo. Ngunit sa gitna ng matinding kaguluhang ito, may isang eksenang ikinagulat at ginawang malaking headline ng media sa Japan. Idineklara ng UAE na bibigyan nila ang South Korea ng 20 milyong bariles ng krudo bilang kanilang number one priority. Ito ay isang napakalaking bulto na kayang bumuhay sa South Korea ng halos 10 araw. Sa gitna ng digmaan, kahit may pera ka ay hindi ka makabili ng langis. Kaya bakit ang pinakapangunahing kasosyo ng UAE ay hindi ang pinakamalakas na militar ng Amerika o ang China na itinataya ang buhay para sa kapangyarihan sa gitnang silangan kundi ang South Korea? Mayroon pang mas kakaiba. Hindi lamang binayaran ng South Korea ang presyo ng krudo ng UAE. Ang ibinigay nila bilang kapalit ay isang kalasag. Ating tuklasin ng sabay-sabay ang nakatagong mekanismo ng transaksyong ito para sa kaligtasan kung saan pinagpalit ang enerhiya at seguridad. Ang mga bansang Gulf sa gitnang silangan ay kabilang sa mga pinakamayayaman sa mundo. Ang GDP per capita ng UAE ay higit sa 50 dolyar at ang Saudi Arabia ay isang kaharian ng langis na umaabot sa 10 milyong bariles ang produksyon kada araw. Ang skyline ng Dubai ay nahihigitan ang Manhattan sa New York at ang Sovereign Wealth Fund ng Abu Dhabi ay bumibili ng mga real estate at kumpanya sa buong mundo. Ngunit sa likod ng maningning na yamang ito ay may isang nakamamatay na kahinaan ng kawalan ng sariling teknolohiyang militar upang depensahan ang kanilang sariling bansa. Ang kabuuang populasyon ng 6 na bansang kasapi ng Gulf Cooperation Council GCC ay nasa 56 na milyong katao lamang. Ito ay higit kumulang doble lamang ng populasyon ng Seoul at ng kalakhang rehiyon nito. Mas mababa pa ang porsyento ng kanilang sariling mga mamamayan. Sa kaso ng UAE, wala pang isa sa bawat 10 tao ang tunay na Emirati. Kahit na ipatupad ang sapilitang pagsusundalo, limitado ang pagkukunan ng tauhan at lalo pang kulang ang mga dekalidad na teknikal na tauhan na magpapatakbo ng mga makabagong armas. Sa huli, pinupuna ng mga bansang ito ang kakulangan sa seguridad sa pamamagitan ng pagbili ng mga pinakabagong armas gamit ang kanilang oil money. Ang problema ay kanino sila bibili ng mga armas na ito. Mula noong Cold War, ang Amerika ang pinakamalaking supplier ng armas sa gitnang silangan. Ang Saudi at UAE ay ilang dekada nang bumibili ng mga American F-15 fighter jets, Apache helicopters at Patriot missile systems. Subalit ang mga transaksyong ito ay palaging may kasamang hindi nakikitang kapalit. Nariyan ang pag-ungkat sa isyu ng karapatang pantao, pagkaantala sa pag-aproba ng Kongreso limitasyon sa paglipat ng teknolohiya at ang tahasang pamimilit na sumunod sa mga pulisiyang maka-Amerika. Noong 2019 nang atakehin ng mga drone ang oil refinery facilities ng Saudi Aramco, ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng Patriot system ay hindi man lang nakapigil kahit isang drone. Sa harap ng mga maliliit na drone at cruise missiles na umaatake sa mababang altitude, walang silbi ang Patriot na idinisenyo para sa pagharang ng mga ballistic missiles sa mataas na altitude. Simula ng araw na iyon, tahimik ngunit malinaw na kumalat ang isang katanungan sa mga bansang Gulf: talaga bang mapoprotektahan tayo ng kalasag ng Amerika? Hindi nagtagal bago nila nakuha ang sagot sa katanungang ito. Upang maunawaan ang kahinaan ng mga bansang Gulf, kailangan muna nating buksan ang mapa. Ang Persian Gulf ay isang panloob na dagat na napapalibutan ng Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain at Iran. Ang kaisa-isang labasan ng dagat na ito ay ang kipot ng Hormuz. Ang pinakamakipot na bahagi nito ay nasa 50 kilometro lamang, humigit kumulang 10 beses lang ng lapad ng Han River sa Seoul. Halos 20% ng pandaigdigang transportasyon ng krudo sa dagat ang dumadaan sa makipot na daanang ito. May average na higit sa 20 milyong bariles ng krudo kada araw ang dumadaan dito patungo sa Asya at Europa. Ang hilagang baybayin ng kipot ay teritoryo ng Iran. Ang Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC ay nagtalaga rito ng napakaraming missiles at speedboats. Ang pagbabantang isasara ang kipot sa oras ng emergency ay isang geopolitical na baraha na ilang dekada nang ginagamit ng Iran. Para sa mga bansang Gulf, ang banta na ito ay hindi isang imahinasyon lamang. Kapag na-block ang Hormuz, mapuputol ang ruta ng eksportasyon ng mga bansang ito, at kung aatakehin ang mga oil refinery, maglalaho ang malaking bahagi ng kita ng kanilang mga bansa. Ang mas malalang problema ay ang mga pangunahing pasilidad na dapat nilang depensahan ay nakasentro sa baybayin. Ang mga pangunahing refinery at daungan ng UAE ay magkakatabi sa paligid ng Abu Dhabi at Dubai. Ang Ras Tanura Refinery Complex naman ng Saudi ang pinakamalaking oil export terminal sa mundo. Ang mga pasilidad na ito ay nasa distansyang katumbas lamang ng Seoul hanggang Busan mula sa mainland ng Iran.
Kapag naglunsad ng ballistic missiles at suicide drones ang Iran, hindi aabutin ng 10 minuto bago ito tumama. Napakaikli ng oras para dumepensa at ang mga target na kailangang protektahan ay malawak na nakakalat. Ibang-iba ang sitwasyon kumpara sa mga bansang may malawak na kalupaan at malalim na estratehikong lalim tulad ng Amerika. Para sa mga bansang Gulf, ang pagkakaroon ng mahigpit na air defense network na kayang pumigil sa unang atake ng kalaban ay isang pangunahing kondisyon para mabuhay. At ang kakayahan ng air defense network na ito ay mapapatunayan lamang sa aktual na labanan. Noong Abril 2024, naglunsad ang Iran ng malawakang atake ng mga missile at drone patungo sa Israel. Higit sa 300 ballistic missiles, cruise missiles at suicide drones ang sabay-sabay na ipinutok. Kahit panaharang ng Iron Dome ng Israel at Aegis destroyers ng Amerika ang karamihan sa mga ito, ang pag-ataking ito ay isang nakakikilabot na patikim para sa mga bansang Gulf. Kung kayang atakehin ng Iran ang Israel, mas lalong nalalagay sa malaking panganib ang mas malapit na UAE at Saudi. Ngunit ng mismong oras na iyon, isa sa mga air defense system ng UAE ang tahimik na nag-iipon ng datos mula sa aktwal na labanan. Ito ang medium-range surface-to-air missile na Cheonggung-MSAM na in-export ng South Korea. Ang Cheonggung Nabal ay isang sistemang idinisenyo upang harangin ang mga eroplano at ballistic missiles sa loob ng 40 kilometro. Kung ang Patriot ng Amerika ay espesyalisado sa long-range at high-altitude interception ng Cheonggung, ay mas epektibo laban sa mga cruise missiles at drones na umaatake sa mid to low altitude. May ilang mga desisyong nagtulak sa UAE upang piliin ang Cheonggung. Una, ang presyo. Ang halaga ng pagbili ng sistema ng Cheonggung ay kilalang nasa 1,003 lamang ng halaga ng Patriot. Pangalawa, ang bilis ng pag-deliver. Madalas inaabot ng maraming taon ang mga armas mula sa Amerika dahil sa pag-aproba ng Kongreso at komplikadong administratibong proseso, ngunit mabilis itong na-deliver ng South Korea pagkatapos ng kontrata. Pangatlo, ang kalayaan sa operasyon. Ang mga armas ng Amerika ay madalas nasa ilalim ng kontrol ng US pagdating sa maintenance at muling pag-supply ng mga bala, ngunit hindi naglagay ng ganyang kondisyon ng South Korea. Subalit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang performance sa aktwal na labanan. Ayon sa ulat, tinaya ng Awtoridad ng Militar ng UAE na ang interception success rate ng Cheonggung Verpos ay higit sa 90%. Para sa mga bansang Gulf na humaharap sa banta ng low-altitude drones at cruise missiles mula sa Iran, ang numerong ito ay hindi lamang basta detalye ng specs. Ito ay ang kanilang mismong tsansang mabuhay. Nang makumpirma ang aktwal na performance ng Cheonggung, naging simple ang kalkulasyon ng UAE, siguruhin ang pinakamaasahang kalasag na mabibili ng pera at bilang kapalit ibigay ang pinakasaganang mapagkukunan ng kanilang bansa. Noong Marso 2026, ang lohikang ito ng palitan ang nasa likod ng anunsyo ng Minister of Energy ng UAE na gagawin nilang pangunahing prioridad ang pagsupply ng 24 milyong bariles ng crudo sa South Korea. Kung isasalin ang laki ng transaksyong ito sa pananaw ng mga Koreano, ang South Korea ay kumukonsumo ng average na 2.8 milyong bariles ng crudo kada araw. Ang 24 milyong bariles ay sapat upang magamit ng buong South Korea sa loob ng 8 hanggang 9 na araw. Para sa isang solong kontrata mula sa isang bansa, isa itong pambihirang bulto. Ang mas mahalaga ay ang kondisyong highest priority, pinakamataas na prioridad. Sa sitwasyong napaka-unstable ang supply at demand ng crudo dahil sa digmaan, idineklara ng UAE na uunahin nila ang South Korea kaysa sa lahat ng iba pang bansang nag-aangkat. Ito ang dahilan kung bakit labis na nagulat ang media sa Japan. Ang Japan ay isa ring bansang nag-aangkat ng enerhiya na lubos na umaasa sa crudo ng gitnang silangan. Ngunit hindi nakakuha ang Japan ng ganitong pambihirang pangako mula sa UAE. Ano ang naging pagkakaiba? Hindi nagbebenta ng armas ang Japan sa UAE. Dahil sa mga limitasyon sa konstitusyon at mga isyong politikal sa loob ng kanilang bansa, labis na limitado ang pag-export ng mga armas pang-depensa ng Japan. Sa kabilang banda, ibinigay ng South Korea ang air defense system na kailangan ng UAE. Ang transaksyong ito ay higit pa sa simpleng kalakalan. Sa tradisyonal na pananaw, ang seguridad sa enerhiya ay nakasentro lamang sa matatag na pag-angkat ng crudo. Ngunit ngayon ang seguridad sa enerhiya at seguridad sa militar ay direktang nagkakaugnay. Ang bansang nagbebenta ng crudo ay bumibili ng armas upang idepensa ang kanilang bansa at ang bansang nagbebenta ng armas ay nakakakuha ng prioridad sa supply ng enerhiya bilang kapalit. Ang K-Defense Industriya ng depensa ng Korea ay hindi na lamang simpleng pag-export ng manufacturing kundi nagiging isang geopolitical na pingga na sumusuporta sa seguridad sa enerhiya ng South Korea. Ang pag-angat ng South Korea sa defense market ng gitnang silangan ay hindi lamang dahil sa teknolohiya at pagiging kompetitibo sa presyo. Ang mas malalim na dahilan ay ang geographical at political na posisyon ng South Korea.
Ang South Korea ay aliado ng Amerika ngunit hindi ito direktang kasangkot sa mga hidwaan sa gitnang silangan. Pinapanatili nito ang diplomatikong relasyon sa Iran at hindi rin ito kaaway ng Israel. Hindi rin ito pumapanig sa sagupaan sa pagitan ng Sunni at Shia. Ang neutral na katayuang ito ay nagsisilbing banayad ngunit napakabisang pangakit sa mga bansa sa gitnang silangan. Kung bibili ka ng armas sa Amerika, ito ay senyales na nabibilang ka sa grupong maka-Amerika. Kung bibili ka ng armas sa China, nagbibigay ito ng impresyon na napapasailalim ka sa Beijing. Lalo pat ang China ang pinakamalaking importer ng krudo ng Iran at pangunahing taga-suporta nitong pang-ekonomiya. Para sa UAE, ang paggamit ng air defense system ng China para harangin ang mga missile ng Iran ay isang hindi komportableng pagpipilian parehong sa lohika at psikolohiya. Ang mga armas ng South Korea ay malaya mula sa pabigat ng ganitong pagpili ng panig. Ngunit ang premium ng pagiging neutral na ito ay mayroon ding mga nakatagong panganib. Habang lalong lumalalim ang pagkakasangkot ng South Korea sa defense market ng gitnang silangan, lumalaki rin ang posibilidad na madamay sila sa mga hidwaan sa rehiyon. Kung ang mga armas ng South Korea ay gagamitin para depensahan ang mga pasilidad ng isang partikular na bansa o pigilan ang atake ng isang partikular na grupo, hindi na magiging neutral ang tingin ng kalabang grupo sa South Korea. May mga pagkakataon na ring binatikos ng hardline media ng Iran ang pag-export ng mga armas ng South Korea sa UAE. Bukod pa rito, kapag tumaas ang pag-asa sa gitnang silangan, maaaring mabawasan ang politikal na kakayahang umangkop political flexibility. Kapag kailangang maglabas ng pahayag ang South Korea tungkol sa isyu ng karapatang pantao o mga hidwaan sa rehiyon ng interes sa defense export at pag-angkat ng enerhiya ay maaaring maglimita sa kanilang diplomatikong desisyon. Ang tagumpay ng K-Defense ay malinaw na nagbigay ng bagong baraha sa South Korea, ngunit kung paano gagamitin ang barahang ito ay nananatiling isang hamon na kailangang harapin. Upang maunawaan ang pag-angat ng South Korea sa defense market ng gitnang silangan, kailangang suriin ang mga limitasyon ng mga kakumpetensya nito. Ang Amerika ay nananatiling pinakamalaking exporter ng armas sa mundo, ngunit nahaharap ito kamakailan sa ilang mga estruktural na problema. Dahil sa digmaan sa Ukraine at pagsuporta sa depensa ng Israel, mabilis na nauubos ang imbak na armas ng Amerika. Dahil hindi nakakasabay ang kapasidad sa produksyon ng 155mm artillery shells at interceptor missiles, sa demand lalong tumatagal ang oras ng pag-deliver para sa mga bagong export contracts. Ang mas malalim na problema ay ang mga politikal na kondisyon na nakadikit sa pag-export ng armas ng Amerika. Sinusuri ng Kongreso ng US ang human rights record ang taas ng demokrasya at pangamba sa pakikisangkot sa hidwaan bago aprobahan ang pag-export ng armas. Mula noong nakialam ang Saudi Arabia sa Yemen, nagkaroon na ng tuloy-tuloy na hakbang ang ilang miyembro ng US Congress na limitahan ang pagbebenta ng armas sa mga bansang Gulf. Para sa mga bansang Gulf, ang kawalang katiyakang ito ay isang malaking hadlang sa pagpaplano ng kanilang seguridad. Ang China naman ay nagpapakita ng limitasyon sa ibang kadahilanan. Ang gobyerno ni Xi Jinping ay nagsusulong ng pagpapalawak ng impluwensya sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative. Noong 2023, mistulang lumitaw sila bilang tagapamagitan sa rehiyon nang pangasiwaan nila ang normalisasyon ng ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Saudi at Iran. Gayunpaman, nang magsimula ang formal na digmaan sa pagitan ng Iran at Israel, lalo pang sumikip ang posisyon ng China. Ang China ang pinakamalaking importer ng krudo ng Iran at ang linya ng buhay ng ekonomiya ng Iran. Sa paningin ng mga bansang Arabo sa Gulf, nakabalangkas ang China na sa huli ay pumanig sa Iran pagdating sa mga kritikal na sandali. Isang kontradiksyon na harangin ng Iran gamit ang mga armas mula sa ganyang bansa. Ang South Korea ay eksaktong nakapwesto sa patlang na ito. May teknolohiyang tugma sa pamantayan ng NATO, mas mabilis mag-deliver at mas mababa ang presyo kaysa sa Amerika at may neutral na posisyong malaya mula sa pagpili ng panig. Ang kombinasyong ito ay nagsimulang kilalanin ng mga bansang Gulf bilang hindi lamang isang alternatibo kundi ang pinakamahusay na solusyon, optimal choice. Ang transaksyon sa UAE ay hindi isang nag-iisang kaganapan. Ang pag-export ng armas ng South Korea ay nagpakita ng mabilis na pag-angat nitong mga nakaraang taon. Noong 2022, naitala ng South Korea ang record-breaking na humigit kumulang $17 billion sa defense exports. Ang K9 self-propelled howitzer ay na-export sa mga bansang miyembro at aliado ng NATO tulad ng Poland, Norway at Australia habang tumataas ang demand para sa FA-50 light attack aircraft sa Southeast Asia at Eastern Europe. Ang paglago na ito ay may ilang mga structural na pagbabago sa likod nito. Una, pagkatapos ng pag-atake ng Russia sa Ukraine, sumabog ang demand mula sa mga bansa sa Europa upang palakasin ang kanilang conventional military power.
Ngunit limitado ang kapasidad sa produksyon ng mga kumpanya ng armas sa Europa at inuna naman ng mga kumpanya ng Amerika ang kanilang sariling pangangailangan at ang pagtulong sa Ukraine. Mabilis na pinuna ng South Korea ang kakulangang ito. Ang malaking kontrata sa Poland para sa K2 tanks at K9 howitzers ang pangunahing halimbawa nito. Pangalawa, napatunayan ang kagamitang pangdepensa ng South Korea sa pamamagitan ng aktwal na karanasan sa labanan. Ang K9 howitzer ay pinapatakbo sa India at Estonia na nagpapatunay ng pagiging maaasahan nito. Ang sistema ng Chang'e ay nakumpirma ang kakayahan sa komplikadong sitwasyon ng pagbabanta sa gitnang silangan matapos itong i-deploy sa UAE. Sa merkado ng mga armas, ang aktwal na datos ng paggamit sa labanan ang pinakamalakas na tool sa pagbebenta kaysa sa anumang marketing. Pangatlo, nagpapakita ang South Korea ng fleksibleng saloobin pagdating sa paglipat ng teknolohiya at lokal na produksyon. Ang kontrata sa Poland ay kasama ang lisensyado at lokal na produksyon. Iginagalang nito ang kagustuhan ng umangkat na bansa na maging independent pagdating sa depensa at kasabay nito ay nagbubuo ng pundasyon para sa pangmatagalang maintenance contracts at mga karagdagang export. Ang pagunlad ng K-Defense ay unti-unting umuusad mula sa simpleng pagbebenta ng armas patungo sa modelong nag-e-export ng isang buong defense ecosystem. Ang pangako ng UAE na unahin ang pag-supply ng 20 milyong bariles ng krudo ay hindi lamang isang transaksyon kundi isang senyales. Sa panahon kung saan lumalala ang pag-una sa sariling interes ng mga bansa at humihina ang mga pandaigdigang pamantayan ng enerhiya at seguridad, ay mas lalong direktang nag-uugnay. Noong nakaraan, nag-export ang South Korea ng mga semiconductors at sasakyan para makaangkat ng krudo. Ngayon, nagsisimulang gumamit ang South Korea ng bagong formula nag-e-export ng kalasag upang makasiguro ng prioridad sa supply ng enerhiya. Ang pagbabagong ito ay parehong oportunidad at hamon para sa South Korea. Ang oportunidad ay malinaw pataasin ang katatagan ng inaangkat na enerhiya makakuha ng pakinabang pang-ekonomiya mula sa high-value defense exports at palakasin ang boses nito sa pandaigdigang entablado. Subalit hindi rin biro ang mga hamon. Habang lumalalim ang pagkakasangkot sa hidwaan sa gitnang silangan, lumalaki ang politikal na panganib at kapag tumaas ang pag-asa sa isang partikular na bansa, maaaring humina ang kanilang kapangyarihan sa negosasyon. May naiiwan ding mas malalim na katanungan, talaga bang magiging ligtas ang mundo kung saan ang pag-export ng armas ang nagiging pangunahing haligi ng seguridad sa enerhiya? Kung susundin ng lahat ng bansa ang lohikang ito, mas lalo pang bibilis ang paligsahan sa pagpapalakas ng arms race. Kung sa agos na ito ay hahabulin lang ba ng South Korea ang purong pang-ekonomiyang interes o maghahanap ng papel upang makatulong sa kapayapaan sa rehiyong ito ay nakadepende sa kanilang mga susunod na desisyon. Ang malinaw ay nagbabago ang kaayusan ng mundo at ang South Korea ay nasa gitna ng pagbabagong iyon. Sa panahon na pinagpapalit ang enerhiya at seguridad sa ang direksyon kaya dapat tumungo ang South Korea.